Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pinaiimbestigahan ng Department of Justice at Philippine Navy ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tugon ni Alvarez sa pagtutok ni Tina Panganibanter. Ang panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo ang pinaiimbestigahan ng Justice Department. Partikular na inaalam kung may tuturing itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Pero binigyang diin ni Alvarez ang pagbanggit niya ng sa mapayapang paraan sa kanyang panawagan. Yes, kasi yan ang yung peaceful Palusot. means, diba? Na pwede na gawin. Ayaw ko naman yung magkakaroon pa ng gulo-gulo. Kung meron mang nasaktan, di pasensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Pagpunto niya, kabilang umano ang violence o karahasan sa elemento ng sedition. Kaya di raw siya nababahala sa investigasyon ng DOJ. Wala namang violence na nangyari. Inciting to sedition, ako nanindigan pa rin na walang ganun. Hindi siya sure. Kaya para sa akin, Hindi siya sure doon sa inciting to sedition. Alam mo mga kotsero, maski ako sinabi ko naman kahapon, parang malabo yung sedition. Pero inciting, let's see. It can be argued. It can be argued. But let's see. hayaan muna natin yung DOJ na magsabi kung anong crime committed. Pero ilang kasamahan sa Kamara ni Alvarez sang-ayon sa investigasyon ng Justice Department. I'd call for, especially from an elected official in the House of Representatives, to be calling for withdrawal of support. That is really rebellion. That is really seditious. Higit pa nga umano sa seditious ayon naman sa House Majority Leader dahil nakakaapekto sa katatagan ng pamahalaan. Dapat siyang panagutin at sampahan ng reklamo ayon naman sa Assistant Majority Leader. Okay. Ipinauubaya naman ng mga kongresista sa House Committee on Ethics kung iimbestigahan ito si Representative Pantaleon Alvarez. Sabi naman ng Defense Department, ang mga panawagan sa AFP na mag-withdraw ng suporta ay walang patutunguhan maliban sa posibleng criminal investigation. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Philippine Navy ang mga pahayag ni Alvarez na isang Marine Reservist na may ranggong colonel. Sasagutin na lang natin Lo? kung meron nag-aay na reklamo. Colonel siya sa ano? Navy? Para sa Yes, sir. GMA Integrated Tapos gaganyan-ganyan ka? Tigos? Dinamay-damay niyo pa yung AFP sa politika niyo. Basahin natin yung statement na, sino ba to? DND muna. Yan, DND. Sabi ng DND, yan, si Secretary Gibo. Sabi niya, any attempt to sway them from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile. Bawal kasi yun. Bawal kasi yun sa kanila. Hindi sila pwedeng magsalita ng ganun. Hindi nila pwedeng ipakita. Lalo si public. Actually, any government official. They cannot be partisan. Any government official. Kaya ang weird nung sinabi ni ni Tulfo. Ni Alvarez eh. Alam naman niya yun. Hindi pwedeng gawin ng military yun. Especially to be public with their withdrawal of support. Posible mangyari. Mangyayari lang yun in extreme cases tulad nung 1986 EDSA Revolution. Yan. Extreme case yun. Yung EDSA 2. Di ba? Nangyari din yun. So, it happens very rarely. Konti lang. Twice lang nga sa history ng Pilipinas. Twice lang nangyari. Di ba? So, kasi nga it's not the way things are supposed to be done sa military. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. Ayun na nga, iimbestigahan na nga si Alvarez. Sabi ng DOJ, they will investigate. Imbestigahan daw nila yung quote-unquote seditious statements ni Alvarez. Ito yung statement ni Remulla. As a former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics, morality, and nationalism and avoid remarks unbecoming of a member of the House of Representatives. Yun na nga. Tapos tatlo yung titignan, whether the statements are seditious, inciting to sedition, or rebellion. Alam nyo mga kotsero, pinag-usapan na nga natin yung kahapon. Sa sedition, mga kotsero, what you have to keep in mind is this part, who rise publicly and tumultuously in order to attain by force, intimidation, or by other means outside of legal methods. Una mong element is public. Pangalawang element is tumultuously. Ibig sabihin,
may gulo. May gulo. So yan. So kapag ikaw ay nagko-commit ng crime of sedition, kapag ikaw pinamunuan mo ang isang publiko, public na gulo. Hindi pa nga karahasan eh. Hindi pa violence. It's not even violence. Gulo lang, gulo. Gulo. By force, intimidation, or by other means outside of legal methods, any of the following. So ito yung gusto mong mangyari. Through a public and tumultuous method. Ang dahilan nga ni ang excuse ni Alvarez is sinabi ko sa mapayapang paraan. Sa mapayapang paraan daw. He can argue that. Bahala siya. Ito naman yung inciting. Sa inciting naman, without taking any direct part in the crime of sedition. So hindi ka man nagko-commit ng sedition, pero nagsalita ka sa ibang tao. Should incite others to the accomplishment of any acts which constitute sedition. Nagsalita ka sa ibang tao at kinukumbinsi mo sila na gumawa ng mga acts which constitute sedition sa papaanong paraan. Speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, or upon any person who shall utter seditious words or speeches, write or publish, circulate, or circulates scurrilous libels against the government. Dito papasok yun. Pwede to. Ilang beses nyo na ba nila-libel ang presidente natin? Ilang beses na ba? Dito posible. Ako lang 'yon. That's my law student opinion. Estudyante pa lang ako, guys. Huwag niyo kong masyadong anuhan. So tayo, gagawin natin dahil estudyante pa lang ako, magtatanong tayo sa mga expert. So ito yung sinasabi ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Panoorin natin. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Wala po si Bigor niya ngayon, naka-leave attorney. Kaya kami ni Dennis munang pagtsagaan mo, attorney. Pagtsagaan muna ako, attorney. Hindi, matanong lang. Dahil syempre, hindi naman kami abogado. Yung namutawi po sa bibig ni former Speaker Pantaleon Alvarez, kung saan nanawagan po siya sa mga uniformed personnel na i-withdraw na ang support sa ating Chief Executive, sa ating Commander-in-Chief. Yan ba'y pwedeng maituring na seditious o yan ay parte ng kanyang freedom of expression? Maingat si Attorney Alvarez at yung kanyang sinabi, kung itignan parang seditious nga yan, kaya lang, qualify niya kasi ito sa mga adjectives para hindi mapasama dun sa loob ng inciting to sedition. Paulit-ulit sinasabi niya, peacefully withdraw. Yung sedition ho kasi, it must be tumultus, magulo, public na yung sabi ko kanina, kailangan may gulo. Pamamaraan. Ito peacefully. So, abogado talaga siya, ginamit niya ito. But hindi lang naman inciting to sedition ang pwedeng ikaso sa kanya. Marami pang mga iba. Ano po? Pwedeng gamitin nila. Kumbaga, bibigyan sila ng a dose of their own medicine. Yung ginawa nilang anti-terrorism law noon. Kung palalabasin ng gobyerno na itong mga ginagawa na ito, pananalita, will cause confusion, fear, and terror sa mga mamamayan. Bago yun nababahala sa ganyan talaga. Pwede nilang gamitin yan. Pwede rin nilang sabihin na actually, meron na tayong gera sa China. Kasi nga naman, sinusundaban by use of force and intimidation ng ating mga isla, hinaharas ang ating Coast Guard at ating mga mamamayan sa ating sariling teritoryo. Hindi parang gera na yan. So, maaaring palabasin nila na treason. Ito, yung giving aid and comfort Naku, to the mahirap enemy yan. in times of... I respectfully submit, attorney. Kailangan pa ng declaration doon ng times of war. Kailangan i-declare ng Congress na we are at war. So, pwede yung treason, but kailangan natin ng participation ng Congress doon. Sa anti-terror law, yun, posible yun. Kasi nga, nandun nga yun sa description yun ng terrorist act. Pero, pag ganun, you have to designate si Congressman Alvarez as a terrorist. If possible, well, kung magagawa nila yun, si Attorney Alvarez ang second congressman to be designated as terrorist. Kung sakali, kung matutuloy yun. So, let's see. war. So, maraming pwedeng gamitin sa kanila. Pwede rin gamitin yung inciting to sedition. Kaya yung ginawa ng administrasyon noon kay Senator Trillanes. Ayun, di ba sabi ko kanina, posible yung inciting to sedition? Kay Mr. Jaime, yung vlogger. But para lang maperwisyo din sila. Para maperwisyo. At the end of the day, strict kasi yung interpretation ng ating correct. Tama yan. Baka makakalusot din sila. So, siguro confident ang administrasyon ngayon, pinabaliwala lang nila. Anyway, kinabukasan kaagad-agad naman sinabi ng militar, hindi kami susunod yan. Lawyer kami sa ating konstitusyon at mga duly constituted authorities. So, Attorney,
paano po kung si Congressman Alvarez ay manghikayat na, bumuo na ng grupo na nananawagan ng pag-withdraw ng suporta? Uy, iba kay, yun, ah, iba yun. Pangulong Marcos? Iba yun. Well, ano na yan? Pag-usapan yun. Talagang krimen na yan. No? Sedition na yun. Yung pananalita is accompanied by overt acts. So Correct. it could be inciting to sedition. It can even be proposal to commit rebellion or sedition. Pwede rin ho yung kudeta. Kasi nga ang kanilang Military. hinihikayat na ngayon, members of the armed forces Yun. or PNP, yung mga armed forces of the Republic, kudeta ho kasi ang labas niyan eh. Pero kung- Hindi ko alam kung congressman pa rin siya. May congressman pa rin siya. Nakaupo pa rin po siya. Kung congressman pa rin siya, edi mas lalo kasi public officials. Correct. Kasi yung kudeta is only committed by Military. yung mga men in uniform Right. and public officers, mga accessories. Kung sabihin po ni Congressman Alvarez, bahagi lang to ng freedom of Freedom of expression. expression, no? Malaman. yan yung Robin, kanyang Senator Robin. sasabihin. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.